Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa lahat ng mga viewers natin dito po sa ating bagong YouTube channel, Veritas. Mayroon din po tayong counterpart nito sa Facebook or sa Meta. Veritas din po ang pangalan. Kaya kung bago lang po kayo dito sa aking YouTube channel, kaya dito sa aking Facebook page, sa YouTube po, mag-subscribe na po kayo at sa Facebook naman, mag-follow na po kayo. Dito sa Veritas, pumipili ako ng isang topic na gusto kong i-discuss para malaman ng ating mga kababayan ang katotohanan. Dahil naniniwala tayo na ang Veritas, ang katotohanan, ang magpapalaya sa ating bayan. Ito, ang topic natin ngayon, i-reverse ng Supreme Court ang desisyon. Sabi ni Senate President Tito Soto, pag nangyari ito, handa na ang Senado sa impeachment ni Sara. O yun, magandang balita ito magandang balita ito. Ang sabi ni Senate President Tito Soto, kung ma-reverse ang desisyon ng Korte Suprema sa desisyon sa impeachment ni Sara, ang Senado sa ilalim ng kanyang liderato, kukunin nila yung naka-archive na articles of impeachment at muli nilang at yung naka-archive na articles of impeachment, bubuhayin nila, tuloy na ang impeachment ni Sara. Yun, ang ganda pag ganun ang nangyari. Ano kaya ang posibilidad na ma-reverse ang desisyon ng Supreme Court? Malaki. Malaki ang posibilidad. Lalo na ngayon, siguro naman nakikita naman ng Korte Suprema ang tindi ng korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kung ang DPWH, ang mga contractors, ang mga kongresista, ang mga senador, flood control ang grabing anomalya, si Sara Duterte, yung mga confidential funds na hawak ng opisina niya at yung iba pang mga pondo na hawak ng opisina niya, ay una na ring na-expose ang mga anomalya at kitawalian. Kaya nga nakakalungkot yung ginawa ng Korte Suprema na ang naging desisyon nila sa halip na kaya nga 'di ba, accountability of public officers, dapat sana tinaguyod ng Korte Suprema 'yon. Ang problema sa halip na sa halip na itaguyod ng Korte Suprema yung pagpapanagot sa mga inaakusahang tiwali na opisyal ng bayan katulad ng Vice President, ang ginawa, pinatay pa yung impeachment. Actually, napaka frustrated ng mga tao sa ginawang yun ng Korte Suprema. Pero ito na nga, may mga developments ngayon, itong nangyaring itong mga katiwalian na nagagalit ang taong bayan, nasusuka ang taong bayan. Siguro naman, makaka-impluwensya ito sa mga justices ng Korte Suprema na pag-isipan nila ang kanilang naging desisyon. May panahon pang ituwid nila, may mga basis naman. May mga basihan naman para baguhin nila ang kanilang desisyon. Marami. At yung mga basihan na yon ng pag-reverse ng desisyon, ay mauunawaan naman ang Korte Suprema kung i-reverse nila. Unang-una yung naging basis ng desisyon. Mali yung factual basis. Erroneous. Marami yon, maraming mga errors of facts na na hindi na consider ng Korte Suprema. Ang kailangan lang ng Korte Suprema ay maging honest. Natanggapin yung pagkakamali nila, maging open din. Wala namang problema yun, nagkakamali naman. Kasi yung appreciation of facts, maraming maling appreciation of facts ang Korte Suprema doon sa kanilang desisyon. So ang kailangan lang ay tingnan yon, yung mga maling basihan ng kanilang desisyon, yung mga factual basis, i-correct, at i-reverse ang desisyon. I-reverse ang desisyon kahit hindi na maging unanimous. Kahit hindi na maging unanimous. Majority lang mabago ang desisyon ng Korte Suprema. May kapag ginawa ng Korte Suprema yan, ang laking tulong ng Korte Suprema sa laban ng bayan, laban sa katiwalian, para sa pagpapanagot sa mga officials ng bayan. Kasi ang nangyari dito, yung ginawang desisyon ng Korte Suprema at yung ginawa nila Chis Escudero sa Senado, grabe. Grabe. Kaya ngayon, yan, pinagbabayaran na nila Chis Escudero. Kita nyo ngayon, yung mga senador na
yung mga senador na sumang-ayon sa Korte Suprema, nag-archive ng impeachment ni Sara, o anong nangyari sa kanila ngayon? Sila pala yung mga involved sa katiwalian, si Escudero, sila Cayetano, si Jingo Estrada, sila Joel Villanueva, mga ano yan eh. Mga pro-Sara yan doon sa issue ng impeachment. Kaya pala sa kanila normal na, 'di ba sabi ni Cayetano, wag niyo na kasing pag-initan si Sara, talunin niyo na lang sa eleksyon sa 2028. Eh para kasing parang normal na 'yang korupsyon, maliit lang naman 'yan. Parang ganoon Oo nga naman yung 625 million na pinag-uusapan na confidential funds, maliit pala 'yun. Kaysa dito sa mga nauungkatan ito na mga anomalya sa flood control. Pero yan na. Ano na ngayon ang masasabi ng mga senador na ayaw ng impeachment ni Sara? Sila pala sanay na sa katiwalian. Kaya pala si Sara, hindi ayaw na nilang panagutin ito kasi sila mismo ginagawa rin 'yon. Yan ang lumalabas ngayon. 'Di ba? Yan ang lumalabas ngayon. Anong nangyari sa kanila? So sana ang Korte Suprema, bagamat iba yung issue ng impeachment, ay iba yung issue ni Sara kaysa dito sa pinag-uusapang mga anomalya sa flood control, pero iisa lang yan, katiwalian ang pinag-uusapan dito. Iisa rin lang yan, accountability of public officers. Sana ma-realize ng Korte Suprema yan. Sana i-reverse nila yung desisyon nila. Ang isang magandang indication, yung final na ano bang tawag doon? May final na motion ng tama na yung mga cause-oriented groups or civil society, nagre-request sa Korte Suprema na mag-hold ng oral arguments tungkol sa kasong ito, para ma-consider sa pag-reverse ng desisyon. Ang ginawa ng Supreme Court and Bank, tinake note, ibig sabihin hindi binasura. Iko-consider yung request, yung motion ng mga civil society, hinihiling nila na mag-oral arguments ang Korte Suprema. Tungkol din dito sa issue ng impeachment ni Sara. Maganda 'yun. Pag nag-oral arguments, makukonsider ng Korte Suprema yung yung mga argumento. Hindi tulad dati, sinulo lang ni Leonin, hindi man lang nagpatawag ng oral arguments. Dito, maganda magkaroon ng oral arguments. Yun ang request ng civil society. Nung isang araw, isinapubliko ng Korte Suprema yung desisyon nila. Ano yung desisyon? Take noted. Noted yung ganong recommendation o hiling, request. So, ibig sabihin, posible talagang magkaroon ng oral arguments. Ngayon, pag nagkaroon na ng oral arguments, maganda yan. Baka sa dulo, makonsider ng Korte Suprema, i-reverse ang desisyon nila. Pag reverse ng Korte Suprema, sabi ni Tito Soto, handa na sila. So ito ang pagkakaiba. Ito rin ang maganda ngayon Kung ang presidente ng Senado, si Chis Escudero, ang mayorya ng Senado, sila Marcoleta, sila Amy, sila Joel Villanueva, wala. Kahit i-reverse ng Korte Suprema ang desisyon, gagawa na naman yan ng mga maniubra sila Chis Escudero para hindi matuloy ang impeachment ni Sara. Pero ito, once na ma-reverse ng Korte Suprema ang desisyon, ang bagong liderato ng Senado ay magko-cooperate. Sinabi na yan ni Tito Soto kahapon. Ready sila. Ang ganda niyan, Ang ganda niyan. Pag na-reverse ng Korte Suprema, simula na kaagad ang impeachment ni Sara. Sana ganun ang mangyari. Ipagdasal natin at patuloy nating suportahan na sana ang Korte Suprema baguhin nila ang desisyon nila. At ito pa ang maganda. Ang ombudsman ay si Rimulya na. So ibig sabihin, pag nagsimula ang impeachment ni Sara sa Senado, ang liderato nasa ilalim na nila Tito Soto. Magaling yan. Pagkatapos ang ombudsman si Rimulya. So pag kailangan ngayon ng mga ebidensya, kayang tulungan ng ombudsman. Ang ganda mga kabunyog, mga kabayan. Sana ganun na nga ang mangyari, Sana nga. Ang bola ngayon ay nasa Korte Suprema. Nasa Korte Suprema. Pag reverse ng Korte Suprema ang desisyon nito, handa na ang Senado. Handa na rin ang ombudsman.
Supreme Court na lang talaga ang hinihintay natin. Ayan, ano? Sana matuloy na ang impeachment ni Sara. Magandang araw sa inyo.